Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po sa inyo ng mensahe. Syempre po mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirits, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, mga Spirit Guides ninyo, mga Elementals, and syempre sa mga Animal Spirits na rin. Nais ko po muna syempre magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay, nakikinig, nanonood ng ating YouTube channel. And sa mga baguhan po, maraming salamat po sa pag-subscribe. So sa pag-subscribe po, mas maganda po, especially kung talaga kayo lagi nakaka-resonate sa mga reading, please click the bell button para po updated po kayo lagi sa mga readings po natin, and especially po pagka nag-healing po ako dito, free healing dito po sa YouTube, no? And sa mga makaka-resonate at hindi pa po, gusto po ng confirmation, mga ganyan, and to clarify everything is nandiyan naman po sa description box ang aking contact details. So by appointment po tayo again, no? And most of the time ang free ko po talaga is afternoon, no, or after lunch, no. Pinaka late na po yung maaga na po ang after lunch, kasi nga po talaga pong ang tulog ko is sa umaga na po, minsan pinakamaaga na po is ang 4 a.m. no. So tanghali na po tayo nagigising kasi nga po may mga clients din po ako sa ibang bansa. So, yun po kasi is healing po yun, no? Madalas healing po, bihira naman po ang reading pagdating sa, hindi, ganun din po. May mga reading din po kasi ibang bansa. So, yun po kaya po, talaga nagkaloko-loko na po tulog ko. Okay? And sa mga mag-a-avail po ng mga oils, no, ng mga miracle oils, ito po is ko po to, no, personal use ko po to. Ito po is ginagamit ko to sa gamutan talaga. Kasi mas easy po yung ganito, may pump, no. So salin lang ako, pindot lang ako ng pindot pagka kailangan po masahihin yung part ng masasakit po sa pasyente. So now is sino po yung gusto mag-avail nito, meron po akong malaking bote niyan, upload ko na naman po, hindi ko lang po maipasok kasi nga po nakakalimutan ko lagi. And may maliit din po tayo niyan, no, ng miracle oil, which is yan po yung mga pangontra sa kulam, barang, lason, usog, gayuma, no. Yan, po yan, pangontra at panggamot na po yan. Meron din po tayong oil, yung black salt, no, nanilagyan ko na rin po ng oil. So kung ano po yung gusto nyo, pero mas kumbaga sa po yan, sa skincare, yung ganito po is moisturizer, pero yun po is the serum, no. So kung ito malupit, mas pinalupit po nun. Kasi nga po yung mga sangkap po nun is hindi naman po mga ordinaryo, no? Hindi lang po galing basta-basta. Dito sa atin sa Pilipinas, meron din po tayong, may mga nag-sponsor din po sa akin from other country. So yun po, sinama ko po doon. So mas talagang malakas po yun. As in, mas meron po ako na talagang nasa isang bottle lang po, no. Pero baka gumawa po ako na pwede ko po siyang i-mix dito sa bote, pero hindi na po siya pwedeng inumin. Hindi na po siya pwedeng ito po kasi yung miracle oil natin is pwede po siyang inumin para po mas nakikleanse po kayo. Okay? So pagka nilagyan ko na po ng black salt to, hinaluan ko na po to kahit mga ilang ml, hindi na po siya pwedeng inumin. So more on pahid na lang po siya. Ganun. Okay? So now, ano po ba yung natin? Actually hanggang ngayon parang may hangover ako nung ginawa ko na yun kanina. Kasi I have this feeling, no, na one of my a friend or parang pinakamalapit na rin po, or part of my family, part of the family is kailangan po ng tulong spiritual. Ngayon po, I decided na bungkalin po yung mga cards ko, and for me to know kung ano yun, may mga hidden secrets ba siya, meron bang naka-hide sa kanya, bakit ganon, no. So now is andito ngayon yung binasahan ko po siya, no. Pero kung sino po yung mga makaka-resonate dito sa inyo, please
comment na lang po, no? Comment na lang po kayo kung makaka-resonate po kayo dito, kung same thing ba yung nangyayari sa inyong scenario dito sa kakilala ko na to, sa friend of mine. No, actually, a very close friend of mine. Okay. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo, parang pamilya na rin po namin to. No? So, ngayon, binasahan ko po siya. Hindi po ako na-satisfied sa ganitong card. Kumuha po ako ng tarot. No, kumuha po ako ng tarot. And now is kumuha po ako ng isang oracle card. Pero bago ko po nag-decide, no, bago po ako nag-decide na kumuha ng isa pang card, is sumili po ako sa bolang crystal ko, which is ito yun. Hindi ko naman po ito masyadong ginagamit. Kasi po masakit po siya sa ulo. Sorry, darling. Noon, siguro mga 2 years ago, I mean, sinisilip-silip ko lang po yan. Sinisilip-silip ko lang po yan. Pero ngayon po, ang bilis. Ang bilis. So, nakita ko po doon, so may mga questions po ako, kung ano po ba yung gumagambala dito sa taong to. Then, pinakita po sa akin. Ano ang ginagawa dito sa taong to, pinakita rin po sa akin. To the point talaga nag-goosebumps ako. Kasi ando na po yung, dyan po mismo sa bolang crystal na yan, kinikleanse ko na po siya, hinihil ko na po yung taong to. Hinihil ko na po siya. So, every time na papagpag ako, nagtatanggal ako, goosebumps. Ay, ano ba yun? Ano yun? Naninindig, no, ang mga balahibo ko. Ganon. And actually ngayon nasusuka ako. Medyo hindi maganda yung ano ng sikmura ko. Anyway, medyo mabigat and hindi ko ini-expect na ganon. Gusto ko lang po alamin ngayon kasi dito po nalaman ko na kung ano po, no. Pero andun nga po yung nagtaka ko kasi pang lumabas kanina dito is ritual. Ritual, ano yun? There's a ritual. I mean, high priestess din lumabas kanina. Ano ba yung kanina? Wait lang. Aside sa ritual, asan ba yun? Nasa dulo ata. Yun, candle magic, ritual magic, and witches runes. Ito yung mga lumabas kanina. No, yan. So, now is imimix ko ulit yan. I mean, babalasahin ko po ulit yan. Dahil ito po ang gagamitin natin. Again, for confirmation, baka meron pang iba or titin natin kung lalabas pa. Kasi sa nakita ko kanina, there's a black spirit na lagi nakamasid sa kanya, nakabantay sa kanya. Actually, ngayon tulog siya, pero naandun sa kanya. As in, nakadaganon. Kumbaga, ito yung ulo ng spirit, black spirit, na ito siya natutulog pero nakaganon sa kanya. So, nanonood or pinanonood or binabantayan siya. But it's a black spirit. Hindi dapat. Hindi dapat. Okay? So, bakit ako nag-decide na basahan siya? Kasi meron ako napansin sa kanya yung mga behaviors niya na taliwas, no? I mean, hindi yun yung pagkakakilala ko sa kanya. But dumadating po ang panahon, I mean, humahaba po yung pagsasama namin, pagkakaibigan namin, or any gatherings, no, or events, nandyan sila. Parang there's some changes nangyayari. Though ito is tinatago niya sa akin to, pero hindi niya ako pwedeng pagtaguan. Kasi alam ko, nararamdaman ko, the way ka man magsalita, movement ng mata mo, bukan ng bibig mo, alam ko kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. So, wala po maitatago. And now, humingi ako ng confirmation sa card. Syempre po, humingi po muna ako ng basbas and humingi ako ng guide sa akin pong mga kasama dito na sabihin sa akin, i-guide ako or ibaba yung mga barahan na dapat ko malaman. And yun na po yun. And now, I decided nga po na buksan na po si crystal. Okay? Si crystal ball, my crystal ball. Okay? So now, syempre ngayon, magbabasbas ulit tayo. Pero hindi ko po sure kung mabubuklat ko to, no? Pero, I'll try. Okay? So, again, tayo po, itong reading na po na ito is, expect nyo po talagang, this is a spiritual tarot reading. Spiritual po talaga to. Especially po to sa mga healers, sa mga atake spiritual, kulam, barang, gayuma, sapik. Ito po, para po sa inyo to.
ito po yung dito niyo po malalaman kung ano po ang meron sa inyo. Especially po pagka nagla-live ako kasi you are free to ask, no? Para malaman ninyo kung ano po yung mga meron kayo sa spiritual. Okay? Sa ngalan ng Diyos amang kataas-taasan, pinakamangyarihan sa lahat. Mahal na Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po niyo napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngabal na espiritu, ang mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa akin po mga tagapanood. Naway, ipagkaloob niyo po sa akin ng tamang mensahe na nais ko pong malaman for confirmation po sa taong importante rin po sa akin. Nais ko po siya matuwid. Naway ako po yung inyong paunlakan, samahan niya yung oras na ito para po maibigay ang tamang pamamaraan din kung paano po siya magkakaroon ng kagalingan at tuluyan pong, yung sincerity po is maibigay niya po na pagmamahal po sa inyo at paglilingkod sa inyo. Naway kami po inyong patuloy po iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Lalong-lalo na po sa spiritual at lalong-lalo na po rin itong taong biyabasahan ko ngayon. Maraming salamat po. Amen. Okay. Okay, so let's see. Ano to? Ay, yung ano ko. Mauubos na yung aking pyrite. Okay, so dito muna tayo. So, for confirmation lang. No? Kukuha tayo ng confirmation. Kasi po dati, actually, kumukuha ako ng message sa crystal ball. Pero po talagang noon, ang sakit po sa ulo. Kasi kailangan niyo pong makita yung gitna. Yung gitna po ang makikita niyo hanggang sa may lalabas na po ng mga imahe. Movements. Mga ganun. Alam niyo po yung ano, at first matatakot ka talaga. Kasi isipin mo bola, hawak mo. Tapos makikita mo, unti-unti may gumagalaw. Maya-maya iba na naman yung imahe. Maya-maya nagsasalitahin na nasa loob. Yung mga ganun. May mga ganong eksena kasi. Na? So, ni-stop ko yon kasi kailangan ko talaga muna mag-focus. I mean, alam mo yung oras. Pero ngayon, parang mapapadalas ko po na siyang gamitin. Kasi, ang bilis na po ng response. Ang bilis na eh. As in, pag hawak mo, andyan agad. Bigay mo lang yung katanungan, no? Okay, so ano po ba talaga ang meron dito sa taong to? Okay, so tatlong cards kagad na bumaba, no? So, yung kanina, di ba, sabi ko sa inyo, may ritual magic, may ritual magic, candle magic, and magic runes. Now, we have the familiar spirit, cures and remedies, and charms. So, I think, isa sa bumabagabag sa kanya or isang parang nakabantay din sa kanya is kilala niya rin. Maybe isa sa mga yumao niyang kapamilya, best friend, mga tipong ganun. Pero more on this is a family related, no? As in pamilya. Ang hindi ko kasi mabasa yung dito sa ilalim. Napakalabo. Okay? So, there's a familiar, para sa kanya, alam, or siguro ito nararamdaman niya rin to, kung sino to. Pero, ano nga lang, nandun siya sa denial stage, no? Or parang andito yung, ayaw niyang tanggapin. Kasi, kumbaga, andito nga kasi yung cures and remedies, na alam niya sa sarili niya na meron siya. No? Meron siya.
kumbaga meron siyang, siguro meron din siyang oil, meron siyang mga candles, meron siyang, what's this, holy water, rock salts, marami, no? Siguro marami siyang pamamaraan na meron din siya, or meron siyang mga divination tools na alam niyang makaka-cure sa kanya, makakagaling sa kanya. No? Kung meron mang mga ganitong spirits na umaatake sa kanya, andito yung kampante siya na hindi to, meron mang lumapit sa kanya is hindi to ikakapahamak na. But ang nangyayari po ngayon kasi is ganun na po. Iba na po yung way niya. Nag-iiba na. No? And now we have the charms. Yes. Charms in a way na talagang ito is meron siyang appeal, no? Mga ganon. Meron tong appeal, no? Maybe matinik sa cheeks, mga ganyan, no? So, ito is parang siguro way of parang how to approach yung mga girls, no? Is andito yung na-attract sa kanya. The way siguro mag-speak, or the way na mag-deliver ng mga salita, with, syempre, body gestures, or samahan niya ng mga titig na malalagkit, mga possible na ganun. So, meron siyang mga ganito. No? So, maybe this charm ang medyo nakapahamak sa kanya. Kasi pinakita rin akong babae doon. May nakita rin akong babae doon. Actually, ilang beses ang lumabas itong babaeng to. Kasi nag-ask din ako kung sino ang gumagawa. So, una, ang lumabas po is may medyo scary. Medyo scary ang kanyang face lock. And biglang may lumabas po na nakabelo. Ang hirap, alam nyo, ang hirap po ng itsura ng babae. I mean, alam nyo po yung itsura ng mga homo sapiens, yung mga sinaunang tao, na yung jaw, I mean yung cheekbone, yung nakaangat, parang ganun siya. Parang it's from parang mga tipo mga taga-bundok. Hindi dito sa atin. Parang lahi ng mga mangyan. Yun. No, yung mga ganun, mga mangyan. Parang mga ganun. Nasa tribo. Parang tipong ganun na itsura. Pero ito is parang nandito na sa Manila. Nandito na siya na ganun. And may nakita akong may magandang mukha, maputi, matangos ang ilong. Ang tangos ng ilong. Pero yung gumagawa, yun nga po, mukhang mangyan. Mga ganun. Yun po yung mga pinakita sa akin. Midwife. Actually, ganito yung itsura kanina, no? But the card says it's midwife. No? But kung aalisin po natin itong midwife na to and magbe-base po tayo sa imahe, ganito po ang itsura niya. Yung sinabi ko sa inyo, nakaganto yung friend ko, and ito yung nakadukwang na bad spirit, or yung itim na shadow. Nakaganyan siya. Ganto. Ganyan po ang pinakita sa akin. Na-mention ko na po sa inyo yan kanina, bago pa lumabas tong card. So, this is a confirmation na ganito po talaga may nakabantay po sa kanya. Okay? Na may pagkabalisa, or maybe nababaw ang tulog, aside, no, sa mainit, no? And we have the Witches of Crafts in reverse. Nag-reverse siya eh. Pa-reverse siya. Na actually, no, dapat ito is guided ng White Witch. Sabihin natin White Witch or nasa putian. But maybe because of mga behaviors niya or some doings na foul, no, is andito ngayon yung nag-reverse siya. So, imbis na siya is bigyan ng gabay or mga gabay sana, kaso nawalay. And now, here it is. The Witch's Runes. So, lumabas na ulit yung Witch's Runes, no?
Enchanting. Yes, it's so enchanting. Lumabas na ulit siya. So, that's a confirmation na talagang there's something na, alam niyo yun, may ginagawa sa kanya. Kung, I mean, kung sa image po tayo magbe-base, para siyang hangman, no? Nakasabit, mga tipong ganun. And we have this Diana, na parang sinasabing siya ay isa easy target. And we have the dog here. 2 dogs. Maybe meron tong alagang aso na maybe na maalam or kasama niya. Merong kasama niya or meron din na maalam. But ito is mga actually one of his guides. No? So, hoping na okay naman yung treatment niya dito. No? You have the moat. So, parang ito yung ano, no? Parang, ngayon, nagkakaroon ng salo-salo tong mga ito. Dahil dito sa person na to, nakakilala ko. Yes. Confirmation casting a circle. A ceremony. There's a ceremony. And this is ito yung ginagawa nila. So, once na nagbuklod-buklod, once na nagsama-sama, once na nagtumpok-tumpok, okay, para maintindihan nyo. Andito yung gumagawa rin sila dito ng candle magic with using pentagram and pagtirik po ng kandila. And this is considered as a love ritual. Anything else? And also, there's lalim, no? Kasi ngayon nabibigatan pa ako eh. See that? Ang daming puppets, no? Still may pentagram pa din. Actually, some of the witches they're using, no? Talaga mga pentagrams. Actually, lahat naman po. I mean, alam niyo po kasi sa panggagamot po talaga, nasa sa inyo po yan. Kung saan niyo po gagamitin yung mga divination tools niyo. Po pwede pong putian, pwede pong itiman, no? So, it's up to you, no? I mean nasa sa inyo 'yan, pero dahil nandito po kayo sa channel ko, hoping po, no, na magstay po tayo dito sa holiness. Wag po natin samahan ng mga kabalbalan, no? Kasi po ako may pentagram din po ako eh. Pero ito pong pentagram ko na to is most of the time ang ginagamit ko po to for. Actually, ito dati dito siya nakapatong. Pero ito po is ginawa ko na po siyang pagka magbubuhay po ako. Magbubuhay po ako ng mga gamit. Yan na po yung ginagamit ko. So, nadadasalan ko po yan ng mga salita ng buhay at banal na salita ng Diyos. Like yung mga ama namin na yan. Yan. Pero with candles po yan. Surrounded by candles din po yan. Yan po yun. Pero dito kasi, ang ginamit dito is black magic. Actually, pinupuntahan talaga siya. Itong kakilala ko na to. Okay? So, let's see kung ano to. Oh, see? Confirmation. There's a black magic. I mean, candle magic. And ito na naman yan eh. Candle magic. Confirmation lang to na ito talaga ang ginagawa dito sa kakilala ko. So, last card please, Holy Spirit. High Priestess. O, diba? May alam siya. So, ang gumagawa talaga po is actually may may knowledge, no? May knowledge din po sa karunungan. I mean, sa lihim na karunungan. Talaga may alam din siya. So, ito po yung first deck, no? To confirm kung ano po talaga nagaganap dito sa person na to. Okay? Okay, so let's see. Kung ano ba ang meron, bakit ginawan siya ng ganyan nitong taong to. Ano ang meron
Bakit may mga candle magics? Bakit kailangan gamitan ng mga puppets? Or bakit kailangan gamitan ng mga voodoo dolls, no, with pins? And talagang isinasagawa sa loob ng pentagram. Why? Bakit? At bakit kailangan bantayan itong spirit na to, itong taong to? Bakit kailangan bigyan ng gabay na itim? Or hindi gabay eh. Kumbaga, bakit kailangan sundan siya? No? Let's see. Alisin ko lang muna para maayos-ayos yung ating table. Bad karma. Kinakarma si babae. Merong hindi maganda nangyayari malamang dun sa babae. Maybe this is parang mga isa sa mga ex niya, or maybe parang ganun, isa sa mga ex, ha. Kasi may babae ako nakita doon na maputi, na matangos ang ilong. Gusto na itong babae na balikan niya yung ex niya na to. Kaya niya ginagawa ng ganyan. So, matatahimik ngayon to kung babalikan niya yung babae, yung ex. So, ito ng friend ko, nakakalam kung sino yan. Madalas sila magkaroon fights. Ito, madalas. Or maybe up to now, nagkakaroon sila ng competition. Laging at war. At hindi papatalo si girl. Hindi nagpapatalo si girl. And yes, grudge holder. Diba? So, talagang merong something na ceremonies, prayers, ganyan. Pero yung prayers is hindi maganda. There's some curse na pumapasok. And we have these karmic friends. Yes, so parang andito ngayon yung nakikipag-compete siya ngayon. Kasi itong friend ko is actually may alam din sa spiritual. So, andito ngayon na nagko-combate sila, pero itong friend ko hindi na alam na ang kalaban niya is yung ex niya. Kasi nga marunong din yung ex. No? Anything else? Yes, obsessive lover, dangerous, toxic, unhealthy. Parang kilala ko na to. Parang kilala ko na to kung sino tong obsessive lover na ex niya. Base sa kwento niya, kwento nila. Diba? May asawa na kasi to eh. Na lagi ko rin naman kausap. Into you. Yes. Nag-reverse siya eh. Into you. Obsessive to eh. Diba? Obsessive lover to eh. So, meron talaga sila. I mean, naging sila. Yes, ex eh. Diba? So, ex sila eh. So, yun nga lang. Nagkaroon sila ng hindi magandang anong tawag doon? Hindi magandang relasyon talaga. Talagang very toxic and very unhealthy yung relationship nila. Possessiveness, yes. Pasok na pasok. Obsessive? Maybe yes. Pero sumobor ang pagka-obsess niya kasi ayoko na. Basta yun. Super obsessed siya. Yes, kasi still this may no. So, kailangan medyo limited ng konti. No, para hindi tayo makaano. So, into you in reverse. Good chemistry if ito is not upright. Wala sila niyan. Wala sila niyan. Great vibes? Wala din. Positive? Wala din. Siya eh. Wala. So, hindi rin to nagkaroon ng peace of mind. No, hindi rin. Ayan. I don't know. So, talagang because of may ritual talaga. Kaya to, parang siya din mismo is obsessed dito sa girl na to. Sa ex niya. I don't know kung ito is mapapaniwalaan niya to. If ever napapanood niya to, I don't know kung maniniwala siya dito. But, yung akin is, concerned ako, friend ko siya,
So, kailangan ko ring malaman kung ano yung pinagdadaanan niya ngayon. Malas na lang kasi nga, nagaganito ako. Nagre-reading ako. So, medyo kalkal lang konti. Actually, di na alam to eh. Okay, so now is itong person na to, itong ex na to, is keep on ignoring him. Iko-confirm ko po yan. Then, I'll tell you, update ko kayo kung talaga ini-ignore siya ngayon. Or, may communication sila. Kailangan ko na po paaminin yung taong to. Kasi meron na po akong reading. Creeping. Creeping, pero medyo 50-50 yung sagot niya, no? Kasi medyo, pero ano siya, pa reverse. So, walang takot to. Okay? Kahit ang kinakarma na to, nakadamalas-malas na, wala siyang pakialam. See? Even this word ain't shit, in reverse. Wala siyang pakialam. Wala akong pakialam kung ano ang gawin nyo. Parang ganun siya. Careless. Wow. So, ibig sabihin, rich-rich itong girl. And we have the love triangle. In reverse. So, maybe ito is, meron car issues. No, so, maybe meron silang car issues before. Maybe kinuha, nabatak, nasira, or what. Basta meron sila. No? But there's, or maybe, dito din sa car na to, na-discover yung lalaki, or babae, or whatsoever. But, here's the love triangle. So, si person is pasok sa love triangle. Maybe this is from the past, or ngayon. An offer. There's an offer. Okay, so tingnan natin kung ano ba yung offer na yan later. Parang ano to parang indecent kineme, indecent proposal, mga tipong ganun. But ano yung pinag-iisipan niya? Wow ang Ricky Hilampeg. Iyon venerasyon. But we have this wasting time. So, pinag-iisipan niya, and dahil din sa pag-iisip niya, ang dami niya nauubos na oras na hindi ka pakipakinabang. No? Kasi andito nga yung parang kung sakasakali man, for some, I mean, etong person na to, siguro may tinanggap na tong offer. And now, andito na yung on the go na siya. No? But, andito pa rin yung kahit na andito yung ginrab niya na, still, andito pa rin yung nag-iisip pa siya ng napakalalim. No? Napakalalim. And dahil dyan, andito siya ngayon sa stuck energy. Na wala naman nagbabago. Wala nagbabago. Ang daming limits pa rin na nangyayari sa kanya. But the time is running. No? So, ang kailangan niya is magkaroon ng changes. Maybe this person is talagang in a hurry siya sa magkaroon ng changes yung buhay niya into positive changes. But, hindi pa to yung time eh. No? Sabi ko nga sa inyo, antayin niyo po yung God's will, yung God's perfect time na ibibigay sa inyo yung mga ganitong pangyayari. Hindi po lahat nakukuha to sa isang paspasan. Kailangan po muna natin talagang pagdaanan ng butas ng karayom. Pero kailangan niyo po manatili na naglalakad na kasama siya. Na naglalakbay na kasama siya. Yun po yung panatilihan natin. Kasi po anytime, pag bumitaw po kayo dyan, magsalita lang po kayo ng isa na labag sa kanya. Naku, sa putikan po talaga kayo pupulutin. Hindi naman po bingi yan eh. Hindi rin po bulag yan. Yun na lang po eh. Hindi po yan natutulog. Sige, sabihin natin nandiyan natutulog siya. Sige, sabihin natin, tulog naman, hindi mo na makikita niya. Pero may mga spirits dyan. May mga angels dyan na inatasan niya na ikaw ibantayan. Na magre-report din sa kanya. Wala ka pa rin lusot. Diba? Especially po sa gusto mag-embrace talaga po ng gustong maging healers. Huwag po kayo magpanggap.
wag po kayong parang nagdadasal kayo, oo, andyan, nakakapasok sa inyo, pero parang yung hindi naman kayo sigurado, or parang andito yung hindi nyo naman, parang andito yung time, no, na ang tamad mo na, ayaw mo nang magdasal. Yung mga ganun. Okay, so, yun. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito, once na pumasok po kayo sa spiritual, again, this is a big, big, big responsibility. Napakalaki po talaga nito. And hindi naman po ordinaryong tao ang magiging boss nyo dito. Hindi po yan tao na yaan is pag umuwi, hindi na kayo makikita niya ng mga kung ano-anong gagawin ninyo. Na pag umuwi ka, okay ka na ulit. Pwede ka na gumawa ng mga kababalaghan, pwede ka na gumawa ng kung anong gusto mo, no? Pero pagka kay God po kayo, hindi ba na po pwede yun. Lahat po may limits na talaga, as in. Wala kayong dapat talaga din sayanging oras. I mean, lahat po, no, ano yan, yung disiplina din po na andyan. Pasok na pasok po ang discipline dyan. Ako po talaga, kahit ganito po ako, nakapasok po ako dito sa spiritual. I mean, nandito po ako nag-serve kay God. Inamin ko naman po sa inyo, alam naman po niya yan. Talagang ako, aminado rin po ako, talaga may ginawa po akong pagkakasala. May mga may kasalanan din po. Hindi naman po ako perfectong tao. Tao pa rin po ako. Pero I'll make sure naman po na hindi ko naman po ginagawa yung mga 10 utos ng Panginoon. Yun nga lang po talagang pinanghahawakan ko. Ang wag na wag baliin kung ano man yung 10 utos niya. Yun lang po. Okay na po ako doon. So may mga ano naman, pagsigaw-sigaw sa mga anak, pagalitan ng anak na minsan po talaga namang putol na litid mo, hindi ka pa rin talaga pakinggan Sa ganun po kasi, the way na kung paano rin po ako magdisiplina sa anak ko, kahit po bunganga ko lang, masakit na po sa akin yun, kasi nanay po ako So, syempre pagka ganun, abot-abot naman po talaga ang hinang tawad ko sa Panginoon. Hanggang sa after ko humingi ng tawad sa Kanya, then kakausapin ko na po yung mga anak ko. Na ganito, mali, ganito, ganyan. So, sa malumani na paraan ko na sila. Yun po naman kasi kaya ako nagkakaganon na, nabibigyan ko na sila ng disciplinary action, is kasi punong-punong-puno na ako. Yun yung sa haba ng pisi na ibinigay ko sa kanila. Sobra na So, talaga pong kailangan minsan, putulan po natin ng sungay. No? Hindi po natin po pwedeng parang pasweet tayo lagi. Kasi sa susunod po, tayo na po susuwagin yan. Kasi tayo naman po, hindi naman tayo pinlaki ng magulang natin ng pasweet din. Ako po nakaranas ako ng sinturon. Nakaranas po ako lumod sa munggo na may libro na nakadipa. I mean, nakaganon. Pero may libro na nakaganyan. Naranasan ko po yun. Pero mga anak po, hindi ko pa nila naranasan yun. Pero ganun po mang disiplina magulang. Pag di ka pa nakuha sa dakdak, lumod ka na. Yung mga ganun po. No? So, dito sa reading natin na to, kumbaga, basta po pagka pumasok kayo sa spiritual, make sure po na kaya nyo pong gampanan. Kahit po yan halimbawa po yung utos ko sa inyo na magdasal po kayo ng Ama namin, abagin na umre, luwalhati sa Ama. Wala pa nga pong sumasampalataya Pero itong 3 to, tinatamad na kayo. Or parang ilang days lang, sige, andyan, nagdadasal ka. After a month, wala na. Nakalimot ka na naman. Kasi okay ka na. Wala na yung masakit sa ganito mo, wala na yung ganito mo, okay na ulit ang life mo. Nawala na ulit itong 3 to. Tapos pag kami masakit uli, andyan na naman. Magdadasal ka na naman ng ganito. Ngayon, pag hindi tumalab tong 3 to, ang sisi mo, Panginoon. Pangit, no? Pero nangyayari po yan. Hindi lang po sa TV yan napapanood. Hindi lang po sa mga movies. Sa totoong buhay po nangyayari yan. Huwag natin po intayin na tayo po magsisi sa bandang huli. Kasi hindi niya po, nako. Basta yun lang po ang inaano ko.
Bago po kayo pumasok sa spiritual, ulit-ulitin niyo po ng million times. Million times po ang isipin ninyo. Kasi po, ito po ang sasagip sa inyo sa lahat. Kasi tutulog kayo sa kapwa. Alam niyo po yung pangangaralan lang. Napakalaking bagay po ng pangaral na yan. Tapos sasamahan niyo po talaga ng salita ng Diyos. Yun po, healing na po yun eh. Kasi mako-comfort niyo na po yung spirit niya dun. Kasunod na po ang physical dun. Pero, kung halimbawa po talagang parang nagustuhan nyo lang kasi parang may kinda akala nyo sa una kaya nyo. Then, pero nandun na kayo eh. And andun na kayo sa gitna. Tapos bigla andun tatama rin kayo. Andun parang, yoko na, kapagod, yun na naman. Parang paulit-ulit na lang. Mga ganun. Ay, hindi po dapat sa inyo yun. Panindigan nyo po. No? Kaya nga po sinasabi ko, lalo na po sa mga nagpapaturo sa akin, sigurado ka ba? Kasi malaking responsibilidad to, hindi to biro. Kasi once na tinalikuran mo to, hindi mo man to talikuran, pero kusa kang mawalan dahil sa mga pinagagawa mo na taliwas na no, kay God. May kasunod pa yun. Diba? Hindi pwedeng pabayaan kasi ito. Kailangan dito talagang alagaan mo, mahalin mo, seryosohin mo, gampanan mo. Ganun po sa spiritual. Naawa lang, nakikita nyo po minsan talaga pong meron pong mga pumapasok po sa spirit na nababaliw. Kasi hindi po kaya ng spirit nila yung mga dasal. Kasi nga po sa ganito, may proseso po yan. Hindi po kayo susunggab agad sa Latin. Huwag kayong gigil sa Latin. Kasi po yan, pagka yan po inapaganan ninyo at ginamit nyo sa kasamaan, ang karma po niyan, milyon ang balik sa inyo. Milyon ang dagok sa buhay ninyo na hindi wala nang bawian. Ganun po pagka naglatin kayo. Kaya nga po ako, talaga po nga, pagka kayo po ay nag-avail sa akin talaga ng mga amulets, medallions, hindi po ako nagbibigay ng Latin. Hindi ako nagbibigay ng Latin. Kasi po bakit po kayo bibigyan ng Latin? Buhay na po yun eh. Buhay na po yung mga gamit na kinukuha niyo po sa akin. May visa na po yun. Ilalak nyo na lang po yun. Aalagaan nyo na lang po yun. Magpakatao na lang po kayo. Magpakabait na lang po kayo. The more po nagpapakabait kayo, ginagamit nyo yung medalyon na yun sa kabutihan, lalakas po yan. Kasi nandiyan po yung spirit ni God eh. Mas lalakas po yan. Ngayon, the more na halimbawa po kayo nagtangan ng mga ganyan, dapat po doon lang po kayo sa kabutihan. Kasi po pag hindi, pwede po kayo magkasakit, pwede po sumakit ang ulo ninyo, or worse, knock on wood, mapunta po sa mga kamag-anak ninyo. Ganun po. Okay lang po kung kayo ang sasalo ng karma. Diba? Wag yung mga anak nyo, wag yung magulang ninyo. Kasi kayo naman po gumawa eh. Kaso po, iba po eh. Iba po ang spiritual. Talaga po masyadong mahiwaga. Okay? So, sa healing na po tayo. Pero i-cleanse ko po muna kayo. Ulit. Okay, so sa mga naka-resonate po dito sa reading na to, sa mga medyo tinamaan po dyan, no, at gusto niyo po ng confirmation kung ito po yung nangyayari sa buhay niyo ngayon, at gusto niyo po ng confirmation, then andyan po sa description box ang aking contact details, then anuhin niyo po, set an appointment, no? Kasi ano po tayo, may mga line up na po tayo. May mga lista na po tayo every day. So please, wala pong magpaparush ng reading. Kasi po may mga pila na po yan. May 8 to 5, may 8 to 9, may ganyan. Sunod-sunod na po yan. So nagbibigay po ako ng allowance at least 15 minutes na rest. No? Pero 45 minutes po talaga ang reading ko. And ayoko po ng recorded. Ang gusto ko po dito is video call. Mas gusto ko po yung nakikita kayo. Kahit man lang doon magkita tayo. Ayoko po mag-reading ng recorded kasi ganito na nga tayo, 'di ba? Pagka nagre-reading. Okay.
Okay, so bow your heads para sa inyong kapayapaan at kagalingan. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye.